Oh guys, ito ha, panoorin natin ang isang Villar Duterte legacy. Panoorin natin. Magsisilbisa ng mga silid-aralan para sa halos 200 elementary student ang school building na ito sa Cabiao, Nueva Ecija. Pero hanggang ngayon, hindi ito mapakinabangan dahil ang gusali inabandona at iniwang hindi tapos. Unti-unti na rin nasisira ang ilang bahagi nito. Second floor, parang binuhusan lang ng semento. Tingnan niyo itong loob ng classroom. Parang nilagyan lang ng hollow blocks at saka semento. Iniwan ng ganyan. At sa sobrang tagal na hindi nagamit ang school building na to, yung mga jalousie, nagkabasag-basag na. Tapos ang pinakamalungkot ay itong blackboard. Sa sobrang tagal, inanay na siya. Tapos ganito na itsura. Grade 6, ang aralin po ay... Kaya ang mga mag-aaral nagtitiis sa isang lumang silid. At sa ilang pagkakataon, nalalagay rin sila sa panganib. Kinailangan na nilang tumulay sa mga upuan dahil ang kanilang classroom inabot na ng baha. Nasa public school na nga sila, tapos ganito may gagawin nila sa mga bata. Paano magiging pag-asa ng bayan ng mga kabataan nila? Kukuhanin nila yung pangarap nila ng dahil lang sa kanilang pansariling interes. Yun ang lulubog sa pangarap ng ating mga bata nito. Sa Bobo, Northern Samar, 2 4-story building naman ang plinanong ipatayo para sa junior at senior high school students. Pero nang amin itong bisitahin, mga bakal at poste lang ang naitayo. Nakakapanghinayang na hindi ito matapos. Magagamit sana ito ng mga guro at mag-aaral para ma-improve yung quality ng education. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga proyektong dapat sana'y pandayan ng kaalaman? Sino ang may pananagutan sa ganitong kapabayaan? Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga proyektong dapat sana'y pandayan ng kaalaman? Sino ang may pananagutan sa ganitong kapabayaan? Department of Public Works and Highways o DPWH ang implementing agency ng proyekto. May budget ang DepEd, pero ang DPWH ang nagpapatayo. Kasi ang DepEd, wala naman silang inherent capability na magtayo ng classroom. Ang problema, inabando na ito at hindi tinapos. Ayon sa project profile ng school building na ito na nakuha ng reporter's notebook mula sa transparency portal ng DPWH, ang contract cost ng school building ay higit 8.5 million pesos. Nasimulan ng pagpapatayo ng school building na ito noong August 2020